Ito ang tamang term. Sorry, tinabla ka ng Supreme Court. Ayan. So tuloy ang pinakaaabangan nating lahat na House Committee on Justice trial, mini trial ang tawag, ang sinasabi nila sa April 14. Malapit na po, 6 na araw na lang. Sino bang hindi mai-excite dito? Mag-a-appear na si former Senator Antonio Trillanes at si Ramil Madriaga para magtestigo nga laban kay Sara Duterte. Madalas sabihin na si Inday Lostay na hindi niya iniisip itong impeachment trial or itong impeachment case nga niya. Nakafocus lang daw siya sa trabaho. Sinungaling ka. Kasi unang-una, hindi ka na nga nakakapagtrabaho. Pangalawa, gala ka ng gala, may sinasabing graduation tour etong isang ito. Pero tignan nyo naman kung paano mag-deliver ng speech. Bangag, lutang, at wala sa hulog. Bakit? Kasi aburido. Hindi alam kung ano ang dapat gawin, kung ano ang unang gagawin. Kasi nga, hindi makatulog dahil sa impeachment case nga niya. Hindi siya makapagtrabaho. In fact, from the start naman, hindi naman talaga nagtatrabaho itong isang ito. Pero sa ngayon, kitang-kita sa kanyang mga live interviews ng mga media, wala sa hulog. Diba? Nakikita natin yan na ang ibig sabihin nga, distracted ang isang ito. Kung ano-ano ang sinasabi, walang kasense kung magsalita. Ulitin ko, isa lang ang ibig sabihin yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka makatulog. Bothered ka, Sara Duterte. Sara Duterte, petition versus impeachment hearing, tinabla ng Supreme Court. Yan yung napakagandang term. The Supreme Court did not issue a temporary restraining order. This means there is no legal impediment to the ongoing impeachment proceedings, pahayag yan ni Representative Chua. Yan ang mangyayari. Tuloy na tuloy ang impeachment proceeding. Ang sinasabi kasi, gusto daw ipatigil kaya sila tumakbo sa Supreme Court dahil ito daw na proseso na ito ay unconstitutional. So, ayun, gusto na namang lumusod doon sa sinasabing haharapin nila. I want bloodbath, di ba yan yung sinabi ni Sara Duterte? Kung talagang wala kang kasalanan, harapin mo. Pero sa puntong ito, alam na ng matitinong kababayan natin kung ano ang kinatatakutan ni Sara Duterte. Ang katotohanan. Diyan din nakuha ng mga DDS yung ganyang sistema ng kaisipan. Takot na takot sa katotohanan. Takot na takot sa kaayusan. Takot na takot sa mga mabubuting tao dahil sila ay mga demonyo.